Muli, isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa ating mga kapatid na kasama natin dyan sa live stream. Tayo po'y magsisimula na sa ating paunang pagsamba sa araw ng linggo ito. Pinupurit, pinapasalamat natin ng Panginoon dahil sa ganitong kaparaanan ay nagpapatuloy tayo, magkakasama tayo bilang isang iglesia upang sumamba sa Panginoon. Magsitayo po tayong lahat at awit tayo, Holy, Holy, Holy. Let's raise our voices and hearts to the Lord. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise. Muli awit pa tayo, Fairest Lord Jesus. Everybody sing. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O Lord of God and man the Son. Thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and
shine. Fair is the moonlight, the twinkling starry host. Jesus shines brighter. Jesus is purer than all the angels have can boast. Good singing this morning. Nangyayaan ko po si Brother Erwin para pangunahan tayo sa ating pangunang panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo at muli pa tayong aawit na isa pang awitin. Oh, for 1,000 tongues to sing. Oh, for 1,000 tongues to sing, my great Redeemer, praise the glories of my God and King, the triumph of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread to all the earth abroad the honor of thy name. Jesus, the name that charms our fears and brings the sorrow. The sinner's ears, his life and health and peace. He breaks the power of cancelled sin. He set the prisoners free. This mute, foulest clean, His blood and vial for me. Hear Him, ye dear, and from your loosened hands, boy, ye blind and bold, the Savior comes and lift the for joy. Dadako na po tayo sa ating announcement. Tawagin po natin ating buting pastor. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat. Narito kayo ngayong umaga. Ganon din sa ating mga tagapanood, no, sa ating live streaming. Magandang umaga sa inyo at announcement po sa umagang ito mga kapatid. Every Wednesday night, tuloy pa rin po yung ating pagbibideo na sa ating pong mensahe. Kaya umaasa po ako na sundan nyo po, no, yung series of lessons natin pag Wednesday night prayer meeting, yung patungkol po sa panalangin, sa buhay ng iglesia. Susunod po ay part 3 na dun sa ating lesson. At umaasa ako, by October, sinabi nga ng gobyerno, magiging maluwang na, no? At sabi nga rin nila, by October 2, mas dadamihan na nila ang pwedeng sumakay ng sasakyan. Ibig sabihin, mas marami ng sasakyan ang pwede ng tumakbo sa kalsada, no? So, October po tayo magsisimula sa ating Wednesday night prayer meeting at sa ganap po ng 6:30 ng gabi. Kaya po sa lahat mga dumadalo ng Wednesday night prayer meeting, inaasahan ko po na makadalo kayo, no? Sama-sama po tayong manalangin, ipanalangin natin ang buhay ng iglesia at sa gawain natin na meron tayo kada Wednesday night. At ganoon din po, mamayang hapon may service po tayo pagkatapos nito ng 10:30. Sa nagbabalak umati na mamaya ng 10:30, aga-agahan nyo, no? Mga 10:15 dapat narito na kayo.
At ganoon din alas 3 ng hapon. Well, kagaya po ng sinabi ko, sa lahat ng umaatin sa umaga, pwede rin po kayong umatin sa hapon, alas 3, no? Maaga-aga nga lang, katulad before, alas 5 tayo nagsisimula. Siguro kapag higit na mas malapit na tayo sa new normal, ika nga, no? At magkakaroon na rin ng gawain ng mga kabataan, at hindi na sila pagbabawalan, makakapagtipo na rin sila ng mga bandang alas 3, at tayo naman, babalik tayo sa ating normal na schedule na alas 5. Kaya lang mukhang hindi pa sa ngayon yon. Kaya ang ating service sa hapon ay nasa alas 3 pa ng hapon dahil din na may mga limitadong sasakyan pa rin na bumabiyahe. No? Kaya kapag gumabi-gabi na, baka hindi na makasakay ang iba sa inyo. So ganun pa man, nagpapasalamat ako, narito kayong iba may sasakyan, ang iba ay lumalakad papunta rito, nakapunta pa rin kayo rito sa church at sama-sama po tayo makakapanambahan sa umagang ito. Tutuloy po natin yung mensahe natin na nakaraang linggo at sundan niyo po to at antabayanan niyo po, Lord willing, siguro pagkatapos ng mensahe ko ngayon sa susunod na linggo baka magbigay ako ng series ng lesson patungkol po sa priesthood of the believer. Magandang malaman ninyo po, no, na ang bawat Kristiyano sang-ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, iba na po yan sa sistema na katulad ng lumang tipan at sistemang paniniwala na meron tayo nung tayo dating nasa ating mga reliyon, no? Na may kumakatawan sa atin sa harapan ng Diyos. Nais ko pong malaman ninyo, ang lahat po ng Kristiyano sa bagong tipan ay saserdote ng Diyos. Kaya kung ikay saserdote ng Diyos, ikaw ay dapat sumamba sa Diyos. And I cannot worship for you. You must alone worship God. Sing worship to God, pray to God, and offer your worship to God. Hindi po yan magagawa ng ibang tao para sa iyo. Kaya kinakailangan, kung ikaw ay tunay na masasabi nating priest ng Panginoong Diyos, abay mananambahan ka, sapagkat yan po ang tungkulin ng mga saserdote sa lumang tipan at hindi pa rin magbabago yung tungkulin na yan sa bagong tipan. Magandang makita niyan sa liwanag ng salita ng Diyos, no? At pag-aralan po natin yan po siguro ang magandang antabayanan ninyo na mensahe sa susunod pong linggo at baka mga 2 o 3 linggo natin matalakayan. Doon po muna tayo, no, sa ngayon sa ating topic at ganoon din mamayang hapon alas 3. Sundan nyo rin po yung ating paksa na may kinalaman sa pagtatangi, no, or favoritism. Kaya mamayang hapon tatalakayin po natin na nakikita pala minsan sa simbahan itong pagtatangi. Yun po ang nabanggit kasi ni Santiago, no, sa kanyang sulat na meron siyang ginawang halimbawa at ang halimbawang ito ay may kinalaman sa church setting na nangyayari sa pananambahan ng mga mananampalataya. Kaya mamayang hapon po, meron po tayo muling pagsamba ng alas 3. Again, maraming salamat at narito po kayo. Sama-sama tayo makakapanambahan sa Panginoong Diyos. Tawagin po yung ating tagapagpaawit, si Brother Bok, no, para umawit ng awit pagbati. Sige po, tayo po yung magsitayin lahat at awitin natin, I love the thrill. Na may kagalakan, syempre. Batiin natin ang bawat sa. Now sing! I love the thrill that I feel when we get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when we get together with God's wonderful people. What a joy to sing all the happy songs, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when we get together with God. Another two. God's wonderful people. Alright, tawagin po natin si Brother Paul para po pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dadako po tayo sa pagbabasa po ng salita po ng ating Diyos. At sama-sama po tayong magbasa po, no? At dito po tayo sa libro po ng mga Hebreo, Kabanata 10, talata 26 hanggang 33. At basahin po natin ito na salitan. Ganito po ang sabi sa talata 26, or, pastor, ano ba? 26 po.
26. Sapagkat tinanggap na natin ang kaalaman ng katotohanan, at kung sinasadya natin ang pagkakasala, wala nang natitira pang handog para sa mga kasalanan. 27. Kung tumatanggi ang isang tao sa kautusan ni Moses, mamamatay siya na walang kaawaan ayon sa patotoo ng dalawang o tatlong saksi. Sapagkat kilala natin siya na nagsabi, "Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. At muli sinabi niya, ang Panginoon ang hatol sa kanyang mga tao. Ngunit alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, pagkatapos ninyong tanggapin ang liwanag, nagbata kayo ng maigpit na pakikibaka sa mga paghihirap. Last verse. At pag-uusig, at kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos na sinasamba namin sa umagang ito, salamat po sa oportunidad na nagtipon muli ang iyong mga anak sa pagkakataong itong pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa maliwalas na araw. Ang dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito na aming pagsamba, makapaghatid nawa kami ng kalulatian sa iyo, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na siya naming manunubos sa tagapagligtas. Kausapin mo, Panginoon, kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Turuan mo kami, sumbutan mo kami, utusan mo kami, pagbawalan mo kami, Panginoon. Tulungan mong malaya naming matanggap ito sa aming buhay, ang mga payo, aral, utos na ipinagkakaloob mo. Ama, dalangin namin yung mga kapatiran at mga mahal namin sa buhay, na patuloy mong pag-ingatan ng kanilang katawang lupa, protektahan sila, Panginoon. Ganun din kaming mga narito, Panginoon, patuloy mo kaming ingatan, hindi lamang, Panginoon, sa physical na aspeto, lalong higit, Panginoon, sa spiritual na aspeto. Tulungan mo, Panginoon, makita namin sa liwanag mo ang mga mensahe na makakatutulong sa amin upang higit kaming mapalapit sa iyo, O Diyos. Na ang hangarin namin na habang kami narito sa lupa, O Diyos, ay matulad kami sa iyong anak na si Jesucristo. Patnubayan mo kami sa umagang ito na aming pag-aaraling iyong salita. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat at muli tayong aawit ng isa pang awitin. Awitin po natin, The Name of Jesus. Tayo po ang magiging halad o special number na tinatawag sapagkat wala pang ating koral. Yan. Sing. The name of Jesus is so sweet. I love the music to repeat. It makes my joy full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. I love the name of Him whose heart I know your griefs and bears my part, whose bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, all the saints proclaim, it's worthy praise forever. That name I fondly love to hear, it's never fails my
my heart to cheer. Its music rise and falling tear. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let its praises ever well. Oh, praise the name of Jesus. Jesus, oh, how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Good singing, tawagin po natin ang ating pastor para sa ating pangaral at salita ng Panginoon. Okay. Purihin ng Diyos sa masayang pag-aawitang yan. Sa umaga pong ito, no, kagaya po ng aking nabanggit last week, ay tutuloy po natin ang mensaheng pinamagatang magsikap at magbantay. No? Nakinuha po natin sa Hebrews chapter 12, 14 to 17. Babasahin ko po muna and then we will proceed with the message. Sabi po rito sa verse 14 ng Hebrews chapter 12, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino makakita sa Diyos. Pakaingatan ninyo na baka ang sino man ay mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Tuloy po tayo. Verse 16. Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Iso, na mapakiapid o lapastangan, na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Nalalaman ninyo, pagkatapos ng nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang natagpo ang pagkakataon upang magsisi. Bagamat pinagsikapan niya iyon ng may pagluha. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa oportunidad na muling maibahagi ang iyong salita sa iyong kawan na narito ngayong umaga. Patnubayan mo ang mga anak mo sa mga katotohanan pag-aaralan namin. Ikaw po ang maluwalhati o Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So makikita ninyo, no, maging ang mga halimbawa na ibinigay dito ay binibigyan ng pansin yung kasaysayan ng bayang Israel. Now, sa ating pagpapatuloy, kung inyong matatandaan yung ating outline last week, nagsimula tayo ron sa outline ng magsikap. Under that, pagsikapan ng kapayapaan. And then pagkatapos ng pagsikapan ng kapayapaan, pagsikapan ng kabanalan. Yan po ang naging outline natin last week, no? Sa pagkakataong ito, papasok naman po tayo sa panibagong outline, yung outline na pinamagatang magbantay. Okay, nakaranas ka na magbantay? Kapag ikaw ay may anak na, talagang kinakailangan minsan bantayan mo ito, no? Sa madaling araw pa lang. Nagigising. Baka minsan nagtotong its na yung anak mo ng madaling araw, tulog ka pa. Naglalaro mag-isa, no? So, dito makikita natin, magbantay. Well, sa Hebrews 12:13, sinabi rito, pag-ingatan ninyo na baka ang sino man ay mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumigbol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Yung salitang pag-ingatan, ang idea po nito is guarding. Kapag ito'y tinignan nyo sa salin ng Biblia, maging sa Griego, nakapaloob po rito yung pagiging watchful or watch out, no? At ang prinsipyong nakalagay doon, maging sa iba-ibang mga salin sa English, ay pag-ingatan or maging mapagbantay ka. Now, makikita natin dito, meron akong nais na bigyang pansin dito, yung word na come short or mahulog. Ang pagkakagamit kasi nito sa Griego, no, sa salin ng Tagalog, ginamit minsan yung salitang mahulog.
sa salin ng Biblia na ginagamit natin, ang salita ng Diyos, Hebrews 12:15, pag-ingatan ninyo na baka ang sino man ay mahulog, no, mula sa biyaya ng Diyos. Yung ibang salin ng Biblia, ang ginamit doon ang Biblia yung Biblia, ang salin ng 1905, ang kanyang pagkakagamit dito ay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Actually, kapag ito itinignan nyo sa Griego, no, ang ibig talaga sabihin nito, come short, to come too late, to be left out, hasterionto, no, come late, to be in need of or lack. Anong idea ang nakapasok rito, no? Sino itong mga taong hindi makaabot sa biyaya ng Diyos? Or sino itong mga taong nahulog? Tumutukoy ba ito sa mga mananampalataya na bahagi na ng katawan ni Kristo o mga natunay na anak ng Diyos at nahulog doon sa tinatawag nating biyaya ng Diyos? Hindi po, no? Ang pinag-uusapan po rito na dapat nating i-oversight or bigyang pansin, of course, Diyos lamang ang higit na nakakaalam ng bawat puso natin. Okay? Walang ibang nakakakita niyan kundi ang Diyos lamang. Diyos din ang higit na nakakaalam kung sino ang mga tunay na ligtas sa ating kalagitnaan. But all of us profess to be Christians. But there are some noticeable people in the church, no, na mapapansin natin na mukhang hindi natin nakikitaan, no, ng pagbabago sa buhay. Actually, ito yung mga dapat nating bigyang pansin na tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, we should oversight one another. Baka meron tayong mga kasama na maaring lumaki lang sa church or nakasama-sama natin for 2 years, 3 years, or 5 years. In reality, they just want to attend and join us. Pero itong mga taong ito, hindi talaga ligtas. Ang idea po rito ng come short means to come too late, to be left out. If an unbeliever dies, kapag ang isang hindi tunay na Kristiyano namatay bago nagtiwala siya kay Kristo bilang tagapagligtas, itong taong ito, kahit membro pa ng church ninyo, no, or faithful attender pa natin, pero hindi naman pala tunay na ligtas, masasabi natin, itong taong ito is eternally short of God's grace forever. Yun ang mangyayari sa kanya. Now, bakit natin binabanggit yan? Kasi dito sa aklat ng Hebrews, ang daming babala rito Hindi lang naman sa Hebrews nagbibigay ng babala Maging sa ibang mga talata ng Biblia, nagbibigay ng babala Si Pedro nga, no? Make sure that your election is sure. Tiyakin nyo na ang pagkahirang sa inyo ay talagang sigurado. Na ikaw mismo sa sarili mo, there is an evidence of changed life na alam mo sa sarili mo at naobserbahan din ng ibang tao. Pero yun nga ang lagi kong sinasabi, Diyos lamang ang nakakakita ng ating puso. Bakit nabanggit dito na kinakailangan pag-ingatan natin ang bawat isa? Baka may mga kasama tayo, no? Tragically kasi, countless thousands of people have spent their life or nakakadalo sila ng church. Minsan they do it regularly, minsan ritualistically. And yet, at the end of their life, hindi pala talaga sila tunay na nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. At nangyayari yon, no? That is the sad commentary that can happen, no, sa isang tao na maaaring naging involved siya, active pa sa isang Christian church, and then dumating yung time nag-apostatize, talagang tumalikod siya sa Panginoon. Yung author ng Hebrews, naobserbahan niya yan. Kaya nga, lagi niya talagang ini-encourage na magpatuloy yung mga mananampalataya. Kasi ang context nito, yung mga dating nasa Judaism, napunta sila sa Christianity. At nung napunta na sila sa Christianity, grabe yung pressure na inabot nila. Dahil alam niyo ba, kapag isang Hudyo ka at itinakwil mo ang Judaism at niyakap mo ang Christianity, abay, parang itinakwil ka na rin sa pamilya. Sa paniniwala nga, sa mga Muslim nga, meron silang tinatawag na honor killing. Ang ibig sabihin ng honor killing, kapag isa kang Muslim at lumipat ka sa ibang pananampalataya, yung mga kamag-anak mo, may right sila para patayin ka. At nangyayari yan sa mga Muslim country, no? Honor killing. At ang uri pa ng pagpatay ay sa pamagitan ng pagbato sa iyo. Okay? There are lots of testimony of Christian Muslim, no, that they run away from their family because their family will kill them. Karangalan yun. Karangalan pa yun doon sa pamilya niya na mapatay kanila. Honor killing ang tawag doon. Sa Christianity, hindi ganon. Kasi sa Christianity, we conquer people by love. At ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.
We do not coerce people, we do not force people, we do not threaten people. We love people, and but by that love, no, sa pamagitan ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo, maging ng kanyang mga alagad, ito ang naging dahilan, no, kaya lumago ang Kristyanismo. At dito makikita natin, ang nakakalungkot dito, na may mga tao in church that sometimes become part of the church, and yet there is no growth in their life, and there is no changed life in them. Minsan ay hiya tayo kausapin sila personally, no? May mga pagkakataon sa aking buhay na ako nakasaksi ng mga paraan ng pagka-counseling. Minsan sa mga talagang magulong pamilya, magulong mag-asawa at magulong pamilya. At minsan nangyayari, tinatanong namin, isa sa napakahalagang tinatanong namin, kayo ba'y tunay na nakakilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas? Dahil kung kayo parehong anak ng Diyos at kayo mag-asawa, hindi disenyo ng Diyos na maging magulo kayo, no? Ang disenyo ng Diyos ay maging maayos kayo, maging isa kayo, magmahalang kayo. Okay? Ang nagtataka tayo, bakit tila baga ganito na lang ang laging istorya natin? Na si Mr. gabi-gabi umiinom, ginugulpi ang kanyang asawa. Na si Mrs. ang iniisip niya ay yung kapakanan niya lang, hindi yung kapakanan ng kanyang pamilya at mga anak. Bakit may ganun? And yet, you're part of the church. And sometimes, you're member of choir or member of certain ministry in the church. And yet, itong mga kinakaharap nating sitwasyon sa buhay. Isang uri ng pamumuhay na makikita mo hindi sa mga Kristiyano, dapat nakikita ito sa buhay ng mga hindi ligtas. Kaya dito makikita natin, we are exhorted actually to be on lookout, no? Pagmasdan at pag-ingatan natin yung mga taong ganito sa ating church, na tulungan natin sila. Baka naman talagang hindi sila nagtiwala sa Panginoon. At minsan nahihiya tayong sabihin yun. Dahil baka ang mangyari, ma-offend natin sila. Brad, mukhang napupun ako parang seriously, mukhang hindi ko nakikita yung tunay na Kristyanismo sa iyo . Mukhang sa tuwing tayo mag-uusap at maging yung gawin mo sa buhay, maging sa ipinakikita mo rito sa church, talagang hindi ganito ang katangian ng isang Kristiyano. Natatakot tayong sabihin yung bagay na yun dahil baka maka-offend tayo. Pero nais kong sabihin sa inyo na kapag itong mga taong ito, masasabi nating tumalikod sa pananampalataya, bagamat exposed na sila sa Ebanghelyo ni Kristo, nakakatakot ang kanilang kakasadlakan balang araw. Pansinin nyo, may mga ganitong talata sa Biblia na nais kong makita ninyo. Pumunta tayo sa aklat ng Mateo 7:21-23. Hindi bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tuloy pa. Sa araw na iyon, araw ng pagharap sa ating Panginoong Jesucristo o sa pagharap sa Diyos, ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpapalaya kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng mga himala? Well, kung papansinin mo yung mga bagay na binanggit dito, may kinalaman sa religious work ito, no? Ginagamit pa yung pangalan ng ating Panginoon. Nakagagawa ng himala, nakagagawa ng malalaking bagay para sa Diyos. And yet makikita natin sa verse 23, pagkatapos nito ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. So dito makikita natin, kahit pala ang mga taong ito ay nagpe-perform ng mga o nakapangangaral ng salita ng Panginoon, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. Hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Yung salita ritong, hindi ko kayo kilala, hindi nangangahulugan, hindi ka kilala ng Diyos, no? God is all-knowing, kilala niya tayong lahat. Ang idea nung hindi ko kayo kilala, wala akong living relationship sa iyo. Hindi kita kilala bilang anak ko. Hindi kita kilala bilang alagad ko. Hindi kita kilala bilang isang tunay na mananampalataya. So dito makikita natin, maging ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya maraming gumagamit ang kanyang pangalan . Alam niya sinasangkalan minsan ng mga tao ang kanyang pangalan. In the name of Christianity, no? Ito'y babala sa atin. Tuloy po tayo. Sa panahon ni Juan, may nangyaring ganito. Humiwalay sila sa atin,
subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang mahayag silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ano nangyari rito? Context nito may kinalaman sa apostasy, ha? Context nito may kinalaman sa pagtalikod sa tunay na katuruan. Of course, kung makikita ninyo, ang pinag-uusapan dun sa first John, Gnosticism, no? Yung tamang pananaw patungkol kay Kristo. Of course, kapag tama ang pananaw mo patungkol kay Kristo, tama ang katuruan na tinataglay mo, it will what you call this, magre-resulta rin to sa tamang uri ng pamumuhay. Pero itong mga taong ito, hindi nila matanggap yung ipinangangaral ni Juan patungkol kay Kristo, and they want to live a lawless kind of life. Ang idea po nun, antinomianism, no? Mga taong hindi nagpapasakop sa kautusan ng ating Panginoong Kristo at nais nilang mabuhay sa uri ng pamumuhay na gusto nila. Okay? Kaya bumukod sila, humiwalay sila at nahayag sila. Mga kaibigan, ito yung sinasabihan dito na pag-iingatan natin sa loob ng church. Hindi yung diskumpiyado ka sa iyong kapatid sa pananampalataya lagi, hindi ganon. Kundi, as a mature believer in Christ, we are responsible for one another. No? Maging sa mga taong dumadalo, nagiging bahagi ng ating church, sometimes for years, no? nagiging bahagi sila ng ating church. Kaya nga lagi kong ipinapangaral at binibigyang diin din ang ebanghelyo ni Kristo. Dahil magiging huli na sa atin, kapag dumating yung panahon na tayo namatay, yung pala hindi tayo nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ang pinagtiwalaan natin ay yung pagsusumikap natin, no? Yung pinagtiwalaan natin ay yung mabuting gawa natin. Hindi pala talaga si Jesucristo na siyang manunubos ng ating buhay. Tuloy po tayo. Hebrews chapter 12 verse 15. Balik po ulit tayo sa talata, no? Pakaingatan ninyo na baka ang sinong ay mahulog o hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. May binanggit rito, no? Ugat ng kapaitan ang sumibol. Nais kong imbitahan kayo at dalhin kayo sa lumang tipan sapagkat ginamit ito ng author ng Hebrews, yung allusion, no? Nagkaroon siya ng pagbanggit sa lumang tipan. Ano ba ibig sabihin nitong ugat ng kapaitan? Mukhang dalawang word ito sa lumang tipan na pinagsama niyang isa. Pumunta po tayo sa Book of Deuteronomy para ma-appreciate natin ito, no? Deuteronomy 29:18-19, sinabi nito, baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae, okay? Sa gitna ng kapulungan ng Israel, sa gitna ng bayang Israel, maaring Hudyo, o angkan, o lipi, na ang puso ay humiwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos, na yumayaong maglilingkod sa Diyos ng mga bansang iyon. So sa gitna ng kapulungan ng mga Hudyo, may mga iilang tao roon na ang puso nila talaga hindi sa tunay na Diyos, kundi tumalikod na, no? Doon sa tunay na Diyos, patungo doon sa tinatawag nating pagsamba sa hindi totoong Diyos. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakakalason at ng anyeho o mapait na bunga. Itong allusion na ginamit ng author ng Hebrews, ugat ng kapaitan, literally sa lumang tipan, no? Merong isang halaman na ang ugat na ito, kapag tumubo, ang bunga nito nagpo-produce na nakakalason. At ang lasa mapait. Okay? Ugat, no? Siyempre kapag yung ugat, hindi naman yung ugat ang kakanin mo, tutubo yung ugat, magiging halaman, magkakaroon ng bunga, at kapag nagkaroon ng bunga yon, okay? Nagkaroon ng bunga yon, makikita natin, kapag nagkaroon ng bunga yon, yung bunga na yon nakakalason. Kaya, ugat, no? Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakakalason ng anyeo o mapait na bunga. So, ang idea po nito, no? Yung ugat ng kapaitan dito, tumutukoy, mga kapatid, doon sa isang literal na halaman sa lumang tipan na tumubo o ugat na tumubo, naging halaman at may bunga ito at yung bunga nito nakakalason. Okay? In context, may kinalaman po ito sa isang tao na nasa gitna ng mga mananampalataya. Kasi ang mapapansin natin dito, verse 19, tutuloy ko pa po ang pagbasa,
At mangyari na pagka kanyang narinig ang mga salita ng sumpang ito, na kanyang basbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso na magsabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan bagamat ako'y lumalakad sa pagmamatigas ng aking puso upang ilakip ang paglalasing sa kauhawan. Now, anong ibig sabihin nito? Balik tayo rin sa text natin. Hebrews 12:15. Okay? Chano, lagay mo doon sa susunod na text. Diyan. Meron lang ako i-correct dito, no? Yung ugat ng kapaitan ang sumibol, tumutukoy ito sa taong walang tunay na pananampalataya sa gitna. Okay? Lagyan nyo ng word na gitna. Sa gitna ng mga tunay na Kristiyano. So, ibig sabihin, sa gitna ng mga tunay na Kristiyano, may tao doon na talagang hindi tunay na Kristiyano. Which is nangyayari, no? Sa isang iglesyang lokal. Nasa gitna ng mga tunay na mananampalataya, meron doon na isang hindi tunay na Kristiyano, ang tawag sa kanya, ugat ng kapaitan. Okay? Bakit? Dahil yun ang makikita natin sa Lumang Tipan. May binanggit ako rito, no? Na description based on Deuteronomy 29:18-19. Tuloy, next slide. Okay. Yung ugat ng kapaitan ay tumutukoy sa isang tao na nagpapakilalang kasama ng tao ng Diyos o mga tao ng Diyos o Kristiyano, ngunit bumalik o tumalikod sa tunay na Diyos sa uri ng kanyang pamumuhay at paniniwala. At hindi lamang ganoon, itong taong ito, di lang basta tumalikod, kundi arogante at mapagmalaki sa Diyos. Yun ang makikita yung description na sinabi doon sa Deuteronomy 29:18-19 na ginamit ng author ng Hebrews, no? Bilang pagbanggit dito sa Bagong Tipan. In which, ito yung sinasabing dapat bantayan sa loob ng church bilang mga tao. Okay, tuloy po tayo. No? Verse 15, Hebrews 12:15 uli. Pag-ingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol. Saan sisibol? Sa gitna ng kapulungan at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. So makikita po natin, no? Magbantay, maging mapagbantay sa maling pananampalataya. Tuloy tayo sa slide natin. Maging mapagbantay sa maling pananampalataya. Bakit? Sapagkat itong mga taong ito sa gitna ng kapulungan ay lumilikha ng gulo at hindi lamang yon, nakakahawa sila. Okay? They have some influence in people. Isipin mo yan, no? May limit minsan ginagamit ng mga pastor sa gitna ng mga kapulungan ng mga tupa, may mga kambing. At yung mga kambing na yun minsan nanunuwag ng tupa at hindi lamang nakaka-impluwensya. No? Dito makikita natin hindi lamang lumilikha sila ng gulo, bagkus nakakahawa sila. They have a corruptive, ang tawag diyan, corruptive influence over people na sumunod sa kanilang mga gawa. Siyempre, kung itong mga taong ito na hindi mga tunay mananampalataya, makahikayat ito ng mga tunay na Kristiyano na hindi naman ganun kalalago sa pananampalataya, may corruptive influence ito sa ibang tao. At yun ang nakakalungkot. Kaya nga tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, magbabantayan tayo, magtutulungan tayo. Okay? Nailapit sila sa Panginoon. Baka yung iba punong-puno ng pag-aalinlangan at pagdududa sa kanilang buhay pananampalataya. Kung totoo ba talaga ang sinabi ng ating Panginoong Kristo na kaya niyang makapagligtas, na kaya niyang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Well, of course, no? Itong mga taong nakakatakot na masasabi natin, pwedeng nasa bingit sila ng kapahamakan anytime. Bakit? Wala kasi silang kasiguruhan at katiyakan ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Kristo. How we can serve them? Okay? We will help them by telling them the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya nga from time to time, laging ibinabahagi, no, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at ipinapaalala yung ginawa ni Kristo sa atin, maging sa ating pagbabanal na hapunan, paano siyang namatay, inlibing at nabuhay na muli para sa ating lahat. Now, nakita natin kanina yung corruptive influence nito, nakita natin na ito'y pwedeng makaapekto sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng bawat Kristiyano, sa buhay ng iglesia. Now, sa Book of Hebrews din, makikita natin na patuloy na mayroong mga babalang ganito.
Pumunta tayo sa Hebrews chapter 3 verse 12 to 13. Mga kapatid, mag-ingat kayo nang walang isa man sa inyo na may masamang puso na hindi sumasampalataya na magpapalayo sa inyo sa buhay na Diyos. Bakit? Ang tawag rito mga kapatid, tumutukoy ba itong mga kapatid nito talagang Kristiyano? Bakit lalayo sa buhay na Diyos? Well, yung mga kapatid rito, maring tinutukoy niya ay mga kapwa niya Hudyo. Okay? Kababayan niya, mga kapwa niya Hudyo. At ang makikita natin dito, ngunit samantalang ito ay tinatawag na ngayon, hikayatin yung may katapatan araw-araw. Verse 13, ang isa't isa upang hindi patagisin ng daya ng kasalanan ang puso ng sino man sa inyo. Verse 14, Hebrews 3:14, sapagkat tayo ay naging mga kabahagi ni Kristo kung ang pagtitiwalang natamo natin sa pasimula ay pananatiliin nating matatag hanggang sa katapusan. Mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa kaligtasan. Bagkus dito'y hamon sa mga tunay na mananampalataya. Kasi ang tunay na mananampalataya, magpapatuloy yan hanggang sa katapusan. Okay? Ang isang tunay na mananampalataya, Diyos ang nakahawak dyan eh. Okay? May tinatawag tayong perseverance of the saints o perseverance of the saints. Yung isang mananampalataya, nagpapakatatag, nagpupursigi, nagpupunyagi. Pero dapat yung tandaan, hindi mo magagawa yan sa sarili mong kalakasan. Ang gagawa niyan, Diyos mismo para sa iyo. Because hawak ka ng Diyos. Yun po yung makikita natin dito. Pero tayo bilang mga Kristiyano, kaya nga dito napakaganda nung paalala at sinabi, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang isa man sa inyo na may masamang puso na hindi sumasampalataya na magpapalayo sa inyo sa buhay na Diyos. Ito yung tinatawag nating ugat ng kapaitan na sumibol sa gitna ng kongregasyon. Ito'y nanggugulo at ito ay masasabi nating nakakahawa. Tuloy po tayo. Okay, nakita po natin kanina, maging mapagbantay sa maling pananampalataya sapagkat pwede itong makalikha ng galo at nakakahawa. So, let us be watchful. Second, maging mapagbantay sa maling pamumuhay. Bakit maling pamumuhay? Dahil ang ibinigay na illustration dito ng may akda ay yung buhay ni Iso. Verse 16, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo ang maging gaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Verse 17, tuloy muna natin yung ating teksto. Nawala na yung verse 17 ko. Andiyan ba yung verse 17? Yan. Nalalaman ninyo na pagkatapos na nais ninyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala siyang natagpuang pagkakataon upang magsisi. Now, balik tayo rin sa text natin. Verse 16. Anong mapapansin natin kay Iso? Sapagkat ang illustration dito na ginamit o yung halimbawa na ginamit rito, unang-una magbantay tayo sa maling pananampalataya. Baka mayroon sa kalagitnaan natin na may tao na hindi pala naniniwala sa tunay na Diyos. Pangalawa, magbantay tayo sa maling pamumuhay. Posible ba na ang isang tao sa kalagitnaan natin magkaroon ng maling pamumuhay? Yes. Okay? Kaya nga lagi nating hinahamon ang bawat isa na maging katulad tayo ni Kristo. Bakit? Kasi dito makikita natin kasalanan ni Iso eh. Unang-una makikita natin kasalanan na binanggit dito patungkol kay Iso, mapakiapid, immoral to, no? Ang idea, yung Greek word na ginamit dito, pornos, na kung saan ang galing salitang pornography. Ang mababanggit ko lamang, walang klarong ebidensya ng pagiging mapakiapid ni Iso or yung pagiging immoral niya. Kaya lang ikinokonekta ito ng mga Hudyo doon sa pag-aasawa ni Iso, doon sa Genesis chapter 26 ng dalawang Hittite. No? Hindi niya kababayan yung napangasawa niya. Actually, nagdulot ito ng sakit ng ulo. Kaya sa mga magulang ni Iso na si Isaac, pumunta po tayo sa Genesis 26. Wala na po dyan sa ating Erwin, baka pakitignan nga, baka pwede mong makita. Genesis 26:34. Nawala. Nag-shutdown. Okay, sige lang. Genesis 26:34. Kung meron kayong Biblia, tignan niyo po.
Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Beri the Hittite, and Bashemat, the daughter of Elon the Hittite, which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah. Naging sakit ng ulo ito ni Rebekah at Isaac, yung pag-aasawa ni Esau ng ng hindi nila kalahi. Kasi nung kapanahonan na yun, nagpaparami sila eh. Nagpaparami sila ng lahi nila. Kaya kailangan within the tribe lang mapapangasawa mo. Kaya di ba sa lumang tipan, go forth and be multiply. Kinakailangan within the clan of Adam lang mapapangasawa. And then yung lumabas yung 12 tribes of Israel, within the tribes lang mag-aasawa. Okay, para dumami sila. Si Esau nag-asawa siya ng hindi niya kababayan. Therefore, itong mga napangasawa niya, mga Hittite ito, worshipper ito ng false god. Worshipper ito ng hindi tunay na Diyos, na siyang nagdulot ng masasabi nating sakit ng ulo ni Isaac at ni Rebekah. Ayaw kapag kayo nakapag-asawa, no? At ang mapapangasawa nyo, hindi magdudulot ng sakit ng ulo ng mga magulang ninyo. Okay? Bagkus magiging blessing kayo. Okay? At dapat ang mapangasawa nyo, kung Kristiyano kayo, dapat Kristiyano at may takot rin sa Diyos. At dito makikita natin, doon ikinakabit ng ibang mga komentarista ng Biblia, yung pagiging immoral ni Esau, doon sa kanyang pagsuway, no? Sa maliwanag na utos sa kanilang angkan, na wag sila mag-aasawa ng hindi kapananampalataya nila. Now, balik po tayo. Makikita rin natin si Esau, ang kapansin-pansin sa kanya, sa Biblia ang makikita ninyo, no? Ang pagkakagamit niya sa English, profane. Okay? Hindi maka-Diyos, hindi spiritual, makalaman siya. Bebelos ang ginamit rito. Ang idea ng bebelos sa Greek is unholy, godless, or common. So ang makikita natin, saan nakita yun? Makikita natin nung ibinenta niya sa pamagitan ng panandaliang tinatawag nating satisfaction, yung kanyang birthright, yung karapatan niyang maging panganay. Ano bang kahalagaan itong birthright na ito? Alam niyo mga kapatid, may spiritual significant itong birthright. Yung karapatang maging panganay. Actually, ang may karapatan ng maging panganay si Jacob na. Kaya nga lang kinuha ito ni Jacob sa pamagitan ng daya. Pero sa hula pa lamang nung ipinanganak sila, sinabi na ng hula na ang panganay maglilingkod sa bunso, no? Kung paano man gagawin ng Panginoong Diyos 'yon, okay, may purpose ang Diyos. Kaya lang ito'y nagawa ni Jacob sa pamagitan ng daya, nung dinaya niya si Esau. Pero ganun pa man, yung karapatan pa maging panganay na kay Jacob na, bakit? Ibinenta na kasi ni Esau eh. Ano ba ang kahalagahan ng karapatan maging panganay? It has a significance. Why? Because may spiritual inheritance dito. Unang-una, double portion ang mamanahin mo. Kung 3 ang anak mo, no? At meron kang pitsang ipamamana sa kanila, hatiin mo sa 4 yun. Tag-isa yung 2, yung panganay mo, 2 ang makukuha. 2 yung makukuha ng panganay, double portion, yung 2, tag-isa sila. Okay? Kaya nga nung si Joseph, naalala nyo si Joseph, wala namang tribe of Joseph eh. Anong tribe ang pumalit? Sa tribe of Joseph. Double portion nangyari kay Joseph eh. Kasi panganay din si Joseph, di ba? Panganay nino? Panganay ni Rebekah. Kanino? Sa kanyang asawang si Isaac. Pero walang tribe of Joseph. Merong tribe of Ephraim at saka tribe ni Manasseh. Yung 2 anak ni Joseph. Double portion ang nakuha. Okay? So ang makikita natin, yung 2 tribe na yan, na tribe ni Ephraim at tribe ni Joseph, yan ang nakakuha. Panganay din si Judah, siya ang tumayong panganay. Yung leadership ng angka napunta naman kay Judah. Pero nais kong makita ninyo, ang isa sa spiritual significance ng pagiging panganay, you will be the head of the family. At sakop ng pagiging head of the family mo, yung spiritual life ng iyong pamilya. Why? Because the father is the head of the family. He is also the priest of the family. Tungkulin mo yun. Abay, kinamuhian ni Esau yun. He despised that. He doesn't want that. No? Yung double portion, maging yung leadership sa family, at yung mag-head sa spiritual life ng kanyang pamilya. Yun ang nawala sa kanya, at yun ang nakuha ni Jacob. Ipinampalit niya sa pansamantalang satisfaction. Ano ba yun? Isang mangkok lang na sabaw yun eh. Okay? Isang mangkok na sabaw na pag nakain mo ngayon, mamayang mga 4 na oras, gutom ka na naman.
ipinagpalit mo yung isang mahalagang bagay. Bakit? Hindi niya kasi ito pinahalagaan. Bakit? Kasi makalaman siya. Hindi siya makadiyos. Okay? At yan ang makikita natin sa Biblia. Hindi siya espiritual na tao. So dito, ito yung binibigyang pansin na magbantayan natin sa gitna ng kapulungan. Mga tao na mali ang kanilang pamumuhay. Of course, mariin ang pagbabawal ng Diyos sa mga mananampalataya na ang isang mananampalataya ay maging isang immoral. Actually, ang Biblia, makikita natin, nagbibigay ng pagbabawal sa uri ng pamumuhay ng mga miyembro sa gitna ng kapulungan na mamumuhay siya sa kasalanang sexual. 1 Corinthians chapter 5, makikita natin, yung mga ganon itinitiwalag. Makikita natin yung pagbabawal na ibinigay sa 2 Korinto also, at maging sa Hebrews 13 verse 4, no? May mga pagbabawal pagdating sa pamumuhay na sexual ng isang Kristiyano. Why? Because God wants us to be holy. Di ba napag-aralan natin sa verse 14, pagsikapan natin maging banal? Okay? Unlike Esau who is immoral. So as a believer, as Christians, ito ang babantayan natin sa buhay natin. Maging sa buhay ng ating mga kapatid. Naway palalahanan natin sila na maging malapit sa Diyos. Pangalawa, makikita din natin yung hindi pagiging makadiyos. I hope every one of us here, and it is my prayer, na tayo maging makadiyos lahat. Na tayo kapag may, bilang mga Kristiyano, mapag-usapan natin ang mga bagay sa Diyos. Let Jesus Christ will be the topic of our discussion. Okay? Let Jesus Christ in His plan and purpose in our life will be the desire of our heart. Yun ang maging layo natin at naisin natin sa ating buhay. Hindi ang lagi nating binibida kung yung pinaglalaroan natin sa Legion, no? Kung ano man ang pangalan mo roon sa Mobile Legend na yun, at kung gaano kakahiro doon. No, those people did not die for you. Si Jesus Christ ang namatay sa krus ng Kalbaryo. At kung meron ka lang magiging hero sa mundong ito, dapat ang maging hero mo ay ang iyong tagapagligtas. Okay? Let's be spiritual in our conversation in life. Hindi lamang sa lakad natin, hindi lamang sa plano natin, okay? Yung mga panukala natin balang araw, mga bagay na makadiyos. Huwag tayong gumaya kay Esau. At ang nakakalungkot rito, may nangyari sa kanyang buhay, yung tinatawag nating point of no return. Bakit? Kasi ang kinahinatnan niya, tingnan nga natin doon sa, balik tayo, may isang slide pa, yan. Ang kanyang kinahinatnan, nalalaman ninyo na pagkatapos nga nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang natagpong pagkakataon upang magsisi, bagamat pinagsikapan niya ito ng may pagluha. Listen, may nangyari bang event na ganyan sa Lumang Tipan? Yes. Alam niyo kung ano yung nangyari event? Naalala niyo yung Promised Land? Diba? Yung pinapupunta sila ng Diyos sa Promised Land. Pero mas nanindigan yung mga tao na ang susundin nila yung majority report, na hindi sila papasok ng Promised Land sapagkat andun yung mga kalaban nila na mga higante, na andun yung kanilang mga papader ang tataraas. Okay? And because of that, tinuldo ka na sila ng Diyos, na wala nang makakapasok sa inyo sa lupang pangako. Ibinalik uli sila ng Diyos sa disyerto. Kumbaga, yun yung kasalanan na point of no return. Hindi ko alam yung kasalanan ng point of no return, katulad nutong kay Esau. Yung nais niya ng magmana, nais niya muling mabalik yung birthright niya, wala na. Bakit? Nakapagsabi na si Jacob, hindi sinabi ni Jacob, teka lang ha, i-repeat ko yung sinabi ko kay Jacob, sa'yo ko ibibigay kasi, dinaya ako ni Jacob wala nang ganun. Nakapagbitiw na ng salita si Jacob, ginamit niya na yung pangalan ng Diyos upang pagpalain si Jacob, at dahil doon, hindi na inulit ni Isaac yun. Okay? Kumbaga yun yung point of no return. Now in the New Testament, ang point of no return ng mga tao, ito yung, imbis na manampalataya sila kay Kristo, tinalikuran nila si Kristo. Ito yung binasa kanina, dun sa Hebrews chapter 10. Okay? Mga tao na imbis na ilagak nila yung tunay na paniniwala nila kay Kristo, binaliwala nila ito. Of course, ano pang kaligtasan ang meron ka kung si Kristo tatalikuran mo? Wala na. Okay? You come short of the grace of God. Balik tayo, Hebrews chapter 10.
Lalabas ba dyan, Hebrews 10, Brad? Baka kaya mong palabasin dyan. Hebrews chapter 10, ito yung binasa kanina sa verse 26. Anong sinabi rito? Ang ganda nitong talatang ito. Sapagkat tinanggap na natin ang kaalaman ng katotohanan at kung sinasadya natin, ano yung kasalanan yun? Kasalanan ng kawalang pananampalataya. At kung sinasadya natin ang pagkakasala, wala nang natitira pang handog para sa mga kasalanan. Ang natitira na lamang ay ang kakilakilabot na paghihintay para sa paghuhukom at nangangalit na apoy na siyang lalamon sa mga kaaway. So dito makikita natin, no? If people is being offered grace of God in Christ and they rejected that, ano pang i-offer mo sa kanila? Yun lang ang daan ng kaligtasan. Wala ka nang may i-offer sa kanila. Ano na mangyayari sa kanila? Ang tatanggapin na nila, hindi yung awa ng Diyos. Ang tatanggapin na nila, yung hatol ng Diyos. At dito makikita natin yun. Ang isang taong tumatanggi sa anak ng Diyos at itinuturing na marumi, ang dugo ng tipan na naglilinis sa kanya ay tumatanggi sa Espiritu na nagbibigay ng biyaya na kung ginagawa niya ang mga ito, gaanong bigat ang parusa sa palagay ninyo ang tatanggapin niya. Kaya nga mga kapatid, no? Let us be watchful. Okay? In our church, no? Dun sa mga tao, baka hindi talaga nila naintindihan ang tunay na ebanghelyo ni Kristo. They become part of the church, they become active in the church, they attend faithfully in the church, but in the end of the day, hindi pala talaga sila nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. That's why from time to time, gospel must be heard. That's why from time to time, there's nothing wrong kung meron kang kakausapin na kapatid natin sa pananampalataya. I hope she or he will not be offended. Okay, ako, minsan, yung mga kapatiran kong malapit ng mamatay, tinatanong ko, kapatid, sigurado ka ba kapag dumating talaga yung oras? Alam mong sa langit ka pupunta. Wala namang masama na tanungin mo. Kaya nga kahit pastor, pag malapit ng mamatay at makakausap mo pwede mong kausapin ng ganun. Dahil alam niyo ba, may mga experiences ang tao na kung kailan malapit na sila mamatay, doon katakot-takot yung doubt nila. Doon hindi nila alam na para bang nakalimutan na nila yung pagiging Kristiyano nila at ang bumalot na sa kanila ay takot. Okay? And there's nothing wrong to ask that. Sa umaga pong ito, yan po ang nais kong ihamon sa inyo bilang mga kapatid sa pananampalataya. Una, ito po yung pinag-aralan natin from last week, magsikap. Pagsikapan ng kapayapaan, pagsikapan ng kabanalan. Pangalawa, magbantay. Maging mapagbantay sa maling pananampalataya. Okay? Sapagkat ito'y parang ugat ng kapaitan na sumibol. Pangalawa, maging mapagbantay sa maling pamumuhay. So, ibig sabihin, tayo mismo sa ating sarili din bilang mga Kristiyano, bantayan din ang ating sarili. Okay? Maging vigilante tayo dahil magaling mandaya ang ating kaaway sa atin. We thought na itong uri ng bagay, no, na ipinamumuhay natin, kaaya-aya sa Diyos, yung pala hindi angkop sa itinuturo ng salita ng Diyos. And in the end, makikita natin ano sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko kayo kilala. Kayo na mga manlalabag ng kautusan ng Diyos. And yet ang makikita mo ron, no, they perform many mighty works in the name of Christ. At pwedeng mangyari yan sa atin kung hindi tayo magiging mapagbantay sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Itong pangangaral na ito ay hindi po ito nagbabato ng pag-aalinlangan sa pagiging Kristiyano natin. Bagkus nagbibigay ito ng paalala sa ating lahat. Bilang isang tunay na Kristiyano, dapat tayong magpakatatag at magpatuloy. Hindi ito para maghatid ng pag-aalinlangan sa ginawa mong pagkilala kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat ikaw lamang nakakaalam sa iyong sarili, base sa ebidensya, no, na alam mo sa Biblia, kung bakit alam mong ikay anak ng Diyos. Okay? Ikaw lang nakakaalam yan nung ginawa mong pagkilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Pero naniniwala po ako, kagaya po ng itinuturo ng salita ng Diyos, magandang magpaalalahanan tayo, magandang magbantayan tayo, at magandang tulungan natin ang bawat isa. Kung dumarating man sa buhay nila
ang mga pagkakataon na tila ba sila nag-aalinlangan sa kaligtasan na meron sila kay Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Mahabagin Diyos naming nasa langit, alam ko, Panginoon, itong mensaheng aking ibinigay sa iyong mga anak sa umagang ito, isang paalala, isang babala, isang tulong na kaming mga Kristiyano, Panginoon, ay dapat magsikap sa kabanalan at magsikap sa kapayapaan sapagkat ito'y utos mo na ibinigay mo sa amin bilang yung mga anak. In the same time, bilang bahagi ng isang kongregasyon, bilang bahagi ng isang katipunan ng mga mananampalataya, tulungan mo kami mapagbantay sa isa't isa. Hindi lamang bantayan namin ang aming sarili, kundi mga kapatid rin namin o mga kasama namin sa gitna ng iyong kapulungan. Maaari baka merong mga taong mali ang paniniwala nila. Taglay pa rin nila yung dati nilang paniniwala na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagtitiwala nila sa kanilang sarili, hindi kay Jesucristo. Taglay pa rin nila na ang paniniwala nila ay sa pamagitan ng gawa imbes na sa pananampalataya. Taglay pa rin nila na ang paniniwala ay sa pagiging miyembro ng simbahan, aktibo sa simbahan, kinakailangan mabautismohan sa simbahan imbes na makilala si Kristo bilang manunubos ng kanyang buhay. At ganun din, mapagbantay kami sa maling pamumuhay. Alam namin, Panginoon, na ang tunay na Kristiyano ay binagong buhay. Kaya kung meron man kami, makakilala na maaring nagpapanggap na kapatid sa pananampalataya, naway tulungan mo kami na magkaroon kami ng tapang at lakas ng loob na makausap ang taong ito'y palalahanan patungkol sa uri ng pamumuhay na nais ng Diyos sa pamagitan ni Kristo para sa amin bilang mga Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na narito ngayon. Dalangin ko sa kanila, patuloy silang maging matatag, malago, at malapit sa iyo. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at ihilingin ko po si Brother Bok para manalangin sa ating sama-samang pagsamba sa pagbibigay. Brother Bok? Amen. Okay, una pinagpapasalamat natin. Kuya Noy, kung nanonood ka, salamat no, sa padala mong pansit. At sa umagang ito natin pinagsasalu-saluhan. No? Tumayo po tayong lahat at mananalangin po tayo ng pagtatapos sa umagang ito. Salamat po. No? Kung after this, you want to join us again to have breakfast, mas mabuti po. Mamaya pa naman tayo magsisimula. Okay, manalangin po muna tayo. Salamat, O Banal na Diyos, sa umagang ito na nakapagsama-sama ang iyong mga anak para sumamba sa iyo. Purihin ka, Ama, sa iyong kagandahan loob sa amin, iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa hamon ng iyong salita na aming tinanggap,
mula sa Hebreo, magbigyan namin ito ng puwang sa aming buhay. Magkaroon kami ng pagsusuri sa aming sarili. Ganun din, Panginoon, makatulong kami sa aming mga kapatiran sa kanilang pananampalataya. Ingatan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay at pag-uwi. Taglayin namin ang kapayapaan na ipinagkaloob mo sa amin. Kapayapaan ang aming dinatnan sa tahanang ito. Kapayapaan din, Panginoon, ang aming iiwan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyo. Okay?